Alright mga ka-good news, may nagtanong dito, ang sabi niya, Pastor, paano ko malalaman kung tama ang church na pinupuntahan ko? Mga ka-good news, importanteng tanong yan. Bakit? Kasi hindi lahat ng church na mukhang okay ay tama na sa turo. So paano mo ito susuriin biblically at malinaw? That's a good question. Tara, pag-usapan natin yan. Una, tama ba ang gospel na itinuturo? Ito ang foundation. Galatians chapter 1 verse 8 says, kapag may ibang ebanghelyo, siya ay sumpain. Tanungin mo, ang kaligtasan ba ay by grace, through faith in Christ alone? O tinuturo ba na kinakailangan mong pagtrabahuan ng kaligtasan? Kailangan mong dumaan sa system o organization para maligtas? Ka-good news, kung mali ang gospel, kahit maganda ang music, maayos ang program, mali pa rin ang foundation. Kapag mali ang gospel, mali ang lahat. Pangalawa, si Kristo ba ang sentro o napapalitan na? Sa Colossians chapter 1 verse 18 ang sabi, upang sa lahat ng bagay ay manguna si Kristo. Ang healthy church, si Jesus Christ ang sentro, si Jesus Christ ang bida, si Jesus Christ ang authority. Mag-ingat ka kapag mas kilala ang pastor kaysa kay Kristo. Ang loyalty ay napupunta sa tao kaysa sa salita ng Diyos. Kapag ka hindi pwedeng i-question ang teaching. Ka-good news, hindi masama ang leadership, pero hindi sila ang sentro. Kapag ka napalitan si Kristo sa gitna, delikado na ang direksyon. Pangatlo, ang buhay ba ng church ay may bunga ng pagbabago? Ka-good news, hindi lang doktrina. Importante din pati ang lifestyle. Sa Matthew chapter 7 verse 16 ang sabi, sa kanilang mga bunga ay makikilala sila. Kaya tignan mo, may holiness ba? May love ba? May humility ba? May accountability ba? Ka-good news, gusto ko sabihin na hindi perfect ang church, pero dapat may direction towards godliness. Tandaan, hindi sapat na tama ang salita. Dapat nakikita rin ito sa buhay. At gusto ko lang din i-remind sa inyo mga ka-good news na hindi lahat ng pagkakaiba ay maling church. Mahalagang balansehin natin ito. May mga bagay na hindi core ng gospel at pwedeng magkakaiba-iba tayo ng view dito. Halimbawa, speaking in tongues, women in the ministry roles, worship style, and end-time views. Pwede tayong magkakaiba dito, pero hindi ibig sabihin mali agad ang church. Ang dapat bantayan, ang core gospel, hindi preference. So, paano mo malalaman kung tama ang church? Una, tama dapat ang gospel. Si Kristo ang sentro, ang buhay ay may bunga. Kung nandyan yung tatlong yan, nasa healthy ground ka. Kaya ka-good news, huwag kang basta-basta sumunod dahil maganda ang music, maraming tao, okay ang vibes. Sa Acts chapter 17 verse 11 ang sabi, sinusuri nila araw-araw ang kasulatan. Ka-good news, i-check mo ang lahat sa salita ng Diyos. Tandaan, a true church doesn't just feel right, it teaches what is right. At ang tamang church, dinadala ka kay Kristo, hindi lang sa mga leaders o sa mga tao na nasa loob ng simbahan ito. What are your thoughts? I-type mo sa comment section. Pag-usapan natin.